Yung mga magsasaka natin kasi hindi naman sapat na meron lang silang lupa. Kailangan binibigyan sila ng support services ng gobyerno. Napakalaki ng role ng gobyerno sa usapin na to. Yan rin naman ay responsibilidad ng gobyerno. Nakalagay sa konstitusyon natin, nakalagay sa mga batas, at nakalagay nga sa konstitusyon na dapat daw ang ating national industrialization at full employment ay nakabatay sa agriculture at agrarian reform. It's all about power relations when it comes to governmental structures tsaka doon sa mga grassroots level talaga ng mga tao. Mayroong mga certain anomalies dyan na i-exploit ng mga sabihin natin oligarch. The agri situation in our country is one that is controlled and run by cartels and big corporations, by big middlemen, by big traders. We are letting our local producers to die. And yet, our country is so import-oriented. Tayo ang number 1 importer ng bigas sa buong mundo. Darating ang araw, magigising tayo, wala nang magsasaka. Sabi nga ng mga analysts yan she shit the bed. Kasi nga, hindi niya nadala talaga yung momentum nung ni Biden. Isa tong malaking pakyo ng mga Amerikano doon sa establishment. Sa establishment na tingin nila parehong hindi nag-work para sa kanila. The system failed us. And nobody is saying that the system is the problem aside from Trump. Maybe this is a time for us to think and rethink. Diba? Baka kailangan natin na maging open and bold enough din sa pag-address nitong mga issues na Sa Trump, kay Trump. Si Duterte. Diba? Itong sila BBM, mas malapit yan kaya sa mga Democrats, kay Biden, kay Obama. So tingin ko, it will reverberate hanggang Pilipinas, itong Trump presidency. Kasi hindi natin maaalis na ang politika nito sa atin sa Pilipinas talagang nakakabit sa Amerika. Politikamente mo podcast. Hello, magandang gabi. Ito na naman tayo sa isang episode ng Politikang Ina Mo! Yon. So, ngayon meron tayong special guest, no? Yes. Very, very special guest. Pakilala ka muna, special guest. Ayan, hello sa ating lahat. Ako si Isay Clarissa Mendoza from Katarungan. Wow, ganda ng boses, no? Pang ano to? Pang DJ yung boses. O, hindi naman. Especially. Yung mga pakilala ka ulit, Mark. Yun, ako ulit si Mark Sanchez ng 2 Sentimo sa Kalye sa Facebook. Ellie? Ako po si Ellie. Ng Ellie San Fernando. At ako si Jen ng Batas Manggagawa. So, yun. May special tong guest natin ngayon. Unang guest natin na babae. Ayun. Kaya nga, finally. Sa wakas. Maraming sa mga nanonood sa atin, no, yung 4 na nanonood sa atin, sinasabi, yung mga nakaraang episode kasi namin, puro mga lalaki yung guest. O kaya kami, 3 lalaki kami na host eh. So, at least ngayon, naka-breakthrough tayo na meron tayong babae. Kung gusto nyo po guesting dito, welcome. Chat lang, chat. Sige na po, mag-guest po kayo. Babae po, okay? Babae. Pakilala muna siguro yung ano ba yung katarungan, no? Kunwari, di ko alam, no? Ano ba yung katarungan na yan, Isay? Katarungan. Yan, Isay, So yung Katarungan, it stands for Kilusan para sa Reforma Agraryo at Katarungang Panlipunan. So yung Katarungan, national movement siya ng mga magsasaka. Primarily para ipaglaban yung karapatan nila sa lupa at bukod doon, makapacitate din sila towards achieving food sovereignty o yung kasarilan sa pagkain. So medyo malalim no? Mamaya discuss natin yung food sovereignty. So NGO? No, ito po ay national movement. Kilusan siya, hindi siya NGO. Bakit ano ba pinagkaiba ng movement sa NGO para sa mga tagapanood? Sa totoo lang, malaking debate yan eh. Yung difference ng NGO at ng mga movement. Pero primarily, ang main difference talaga niyan sa realidad, yes. Actually, malaki ang debate hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na nagiging NGOism na. Kumbaga meron ng ganung phenomenon. NGOism. Na dapat kapag ikaw ay nasa movement, meron talagang konkretong mga struggle. Tama. Na ang goal ay ma-resolve talaga yung sitwasyon ng mga marginalized sectors at iba pa, hindi lang magsasaka. Kasama na yung mga kababaihan. So kapag ka-movement ang sinabi, so pagka NGO, ibig sabihin, hindi gumagalaw kasi hindi sila movement. Hindi naman. Merong mga iba
Pero hindi po natin nilalahat. Problema sa karamihan ng NGO kasi ngayon, di ba? Panding. Di ko linalahat po, I love you, NGO people. Pero phenomenon talaga yan. Tawag nga nila dyan sa Amerika, sa West, the NGO Industrial Complex. Uy! Oh my God, alam mo ba yung term na gano'n, Mark? Hindi nga ako lang narinig yan eh. Actually, hindi nga ako lang narinig na may, akala ko nga NGO yung katarungan kasi okay, siya organization for specific sa isang advocacy tapos hindi siya NGO movement. So, tataka ko ano yung difference niya kasi basic experience ko, karamihan ng mga nababasa kong mga studies sa ganyan. Lagi mga NGO, lagi mga head, mga ganyang klase mga issue. So parang nagtataka ko na okay, hindi siya NGO. Ano yung, ngayon question ko, ano yung organizational structure ng katarungan? Pero parang ganun pa rin ata, di ba? Oo. So yung label lang yung kakaiba. Tsaka nasa unahan talaga ng pagpuput forward ng mga laban ay yung mga magsasaka. Yun ang mahalaga doon. Hindi yung mga staff ng NGO. Parang ganun ata pinagkaiba, di ba? Hindi yung okay. outputs, di ba, kapag NGO. Kaya may nabasa kong article, NGOification of people's struggles. Ayan. Yan, medyo. Kaya, thank you po. Medyo kasi nga, yung mga ibang NGO, ang ano kasi dyan, parang funder-driven. So, kung anong gusto ng funder na normally, taga-Europe o taga-US, Yun ang gagawin Yun ang activity. gagawin nila, di ba? Oo, proyekto at mga programa. Okay, so pinakaiba niya mas grassroots level yung mga movement kaysa sa mga NGO. parang ganon. Pero kasi may mga NGO rin naman talaga na grassroots eh. Parang ganon. Pero ito, mas sino ang prioridad at sino ang mga kumikilos doon sa organisasyon. Mas ganon, di ba? Okay. Pag sa NGO, parang mostly staff lang yan, di ba? Mga middle class. Kapag ka sa yung movement na tinatawag, yung mismong apektado ng mga issues nung organisasyon, sila mismo yung nasa forefront ng laban. Malawak pala Kaya katarungan. siya I learned something kilusan. new. Yes. Oo. Thank you. Thank Balik you sa rin nakatagal katarungan. yung katarungan dito sa ano. Since 2007 ang Walang katarungan katarungan. sa Pilipinas. Matagal na pa. 17 years. Yung ano kasi, yung organization nila. Tama rin naman yung sabi niya. Tinatanong niya kasi kailan ba yung katarungan sa Pilipinas. Di pa natin nakakamit. Tama naman. Agree. Hindi, pero yung movement Ayan, ng Katarungan. katarungan. Siyempre specific. Palinawin mo kasi. Oo, sige. 2007. Tagal na pala. So, 17 years na ang katarungan. Uy. Matagal-tagal na Tagal rin. So, ano yung mga campaign ng katarungan ng grupo mo? Una talaga ay yung laban sa lupa. Pero yung mga magsasaka natin kasi hindi naman sapat na meron lang silang lupa. Kailangan binibigyan sila ng support services ng gobyerno. So, syempre, yan rin naman ay responsibilidad ng gobyerno. Nakalagay sa constitution natin, nakalagay sa mga batas, at nakalagay nga sa constitution na dapat daw ang ating national industrialization at full employment ay nakabatay sa agrikultura at agrarian reform. Bigat, So- ang bigat pala. Ang bigat. Kaya nga, Ang bigat pala na ito ni Isay. Binasahan tayo ng Constitution at National Industrialization. ang una kong naisip, pinakakalaban alad nila yung mga real estate developers. Pag mga ganyan. Eh. Sino number one? Ayoko yan? na lang pangalanan Sino niya. number Pero one? Ayun pala, bilyar! Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Galing nga ako sa meeting eh. Pero batay sa mga karanasan namin sa Katarungan, marami talaga nakalaban na areas Villar. Bilyar talaga. Totoo. totoo talaga, yun yung Opo, arch enemy niya. Totoo po. Kasi sa social media, maano yan, di ba? Pagkasabi, maraming ang picture doon si Maraming mga bilyar, di ba? Pag magpa-picture, kunwari, nagpa-picture tago siya nyo nung na nakaraan sa Sa bundok. mayon. Oo, isa pa yun. Ang gandang bagong subdivision nito. Parang mga ganun. So, totoo yung ganun. Yes, isa pong kaso niyan ay sa Porac, Pampanga. Pwede niyo pong i-search yung kaso po ni Apong Ton. Ayun, mga bilyar. Porac. Porac, Pampanga. So- Hacienda Dolores. Halos 10 taon pong nakulong yung isang leader magsasaka dahil po sa gawa-gawang kaso. Yeah, uso yan ng mga landowner, di ba? Mga land grabber. Yan. Grabe ang At ano. number one ang Bilyar. Senator. Cyber Cyber Liber. libel. Libel. Grabe. Hindi, syempre, lalaban tayo dun. Alam naman, open secret naman yan eh. Hindi nga open secret eh. Open knowledge. Sa publiko. So, Sa labanan, netizens nga, di ba? labanan natin. Yung mali. Di ba? Yun lang Kasama yun. din ba yung mga IP rights dyan sa Katarungan? Kasi curious ako kasi Mga katutubo. katutubo, mga Yes. IPs. May mga members kami mula sa Palawan. Mga Tagbanwa. Ayan. So, parang all over the Philippines kayo. Opo, around 15 provinces. Meron sa Luzon, Visayas, at ngayon po nag-expand po kami sa Mindanao. Primarily, Sultan Kudarat, North Cotabato, Davao, tsaka po Sarangani. Pero- Dami po dong coconut farmers Ito. din eh. Sabi mo kanina, ang number one ninyong laban ay sa lupa. Tama, di ba?
Siyempre, lupa ng magsasaka. Hindi nyo naman nilalabanan yung lupa. No? Hindi naman kayo nakipag-boxing sa lupa, di ba? Pero ang mas seryosong tanong Tama ko, naman po. di ba meron ng CARP? Ang tagal na nun, Marcos time senior pa yung CARP eh. Napamahagi na daw lahat ng lupa. Bakit? Ano pa yung nilalaban ngayon sa lupa ng mga magsasaka? Sobrang dami po kasing anomalya in terms of process ng land acquisition distribution. At yung usapin din ng bürokrasya, proseso sa loob ng DAR, at yung issue rin ng accountability. Kasi syempre sa lokal, politika, yung mga nasa posisyon, kakontsaba ng mga local government officials, ang usapin po ng lupa, usapin niya ng pera eh. Diba? Kahit na yung agricultural land, kapag kinonvert mo yan, maging industrial or commercial or residential, sobrang tataas ang valuation niyan. So, usapin po talaga ng pera, usapin talaga ng capital. Pero, Mark, ano ba tingin mo sa, bakit hindi na-solve nung CARP na yan? Sa sociological perspective, ha? Bigla ako sa tanong na yun. Ano ka dito? Hot seat ka dito. Anong tingin mong, what went wrong sa sociological perspective doon sa patakaran na yan? Actually, hindi ko naman na kailangan maging sociological eh. It's all about power relations when it comes to governmental structures tsaka doon sa mga grassroots level talaga ng mga tao eh. Kaya sabihin natin may mga corp dyan, yun nga banggan nga ni Isa, mayroong mga certain anomalies dyan na i-exploit ng mga, sabihin natin mga oligarchs o mga real estate developers na gagamitin nila yung para ma-avoid yung mga ganyang klaseng claims ng mga farmers. So, parang it's a tale as old as time na rin. Na hindi lang naman isolated sa Philippines. Although, syempre, prevalent sa atin kasi isa tayong third world country o kaya sabihin natin part tayo ng global south para matanggal yung ganong klaseng stigma. Pero, parang parating sa ganyan, it's about common sense na lang parating sa political system. Pero minsan kasi ang common sense, it's not so common. Ayun nga, pero when it comes, for example, kahit sabihin natin sa kahit anong klaseng kahit sabihin natin governmental process dito, lagi may corruption dyan, tsaka laging mga anomalies eh. So, especially sa land, sabi nga ni Isa, usapin ng pera yan eh. Kasi for example, sa mga LGUs, syempre, tutulong sila sa mga developers na yan kasi bakit maganda sa lugar nila yun, maganda sa ekonomiya yan, magkakaroon ng trabaho. Ngayon, ang mga nangyayari dyan, mawawala ngayon ng claim yung mga magsasaka. Sasabihin nila, okay lang naman yan kasi kaganda naman yung ekonomiya natin dito, di ba? Di ba, ano ba yung mga examples dyan? For example, Special economic zones. Yan, mga special economic zones. Ang dami yan, kahit sa Manila rin naman eh. Kahit sa mga mga magsasaka, mga gentrification na nangyayari sa bansa. Nag-post ako sa page ko na parating sa mga cities natin, for example, kasi yan yung masters ko, yung specific mga urban cities, di ba? Wow, masters, bigat. Ikaw na master. Pero yung mga ganyang klaseng process, nangyayari din dito sa mga cities natin na magtatayo ng mga special economic zones diyan, tatanggalin nila yung mga mahihirap. Tapos makikita natin sa bawat city, merong poor Makati, rich Makati, poor Taguig, rich Taguig. Makikita natin yung pinaka-displacement ng mga tao diyan na tinutulak talaga yung mga mahihirap palabas. Sa Manila ngayon, ano yung mga ginagawang mga highways ngayon diyan, yung mga C6. mga C6, 'di ba? Sa amin sa Blooming Treat area, wala na yung mga komunidad doon. Tinayuan na kasi ng mga elevated highways. Yung Skyways. Kaya ngayon, yung dating palengke doon, isa na siyang empty void na parang malawak na kalsada. Kaya ngayon, yung mga tao doon nagsilipat, bumalik ng mga probinsya. Ayun yung klaseng level ng parang kalokohan dito sa bansa when it comes sa claim ng land. Na hindi lang siya, syempre, mahalaga yung issue ng mga farmers, pero kahit yung mga simpleng workers natin sa Manila, naapektuhan dyan. So, ayun, medyo lumayo ka na ng todo. Buti na ibalik mo ng mga magsasaka, no? Pero ito nagkataka ako. Elementary, ewan ko nung elementary nyo. Pero nung elementary ko, ang lagi sinasabi ng mga teacher, ang unang bungad kapag sa Philippine history, Hekasi, di ba? Yan. The Philippines is an agricultural country, di ba? Ano na bang lagay ng agrikultura ngayon dito sa Pilipinas? Totoo ba 'yon? Agricultural country pa rin ba tayo? Agricultural country tayo in a sense na mayaman kasi talaga tayo sa natural resources. Pero in terms of the contribution of agriculture to the country's economy, lagapak talaga. Ilang percent ba yan? Before, decades ago, maabot pa yun ng 15 to 20%. Major player ang agriculture. GDP share ng Yes. agri. Wow. Ngayon, pagkakaalam ko, for the past 5 years, wala pa yung 10%. Mga 8, 9%. Yung nabasa ko kanina, around 8% ng 2022 yung pinaka-contribution niya. So, napakababa Pababa talaga talaga. for an agricultural country compared to Vietnam. At Thailand. Ang nakakalungkot pa, for the past statistical years,
paulit-ulit na yung mga magsasaka at mangingisda yung pinakamahihirap na sektor sa lipunan natin. Oo nga, no? Di ba? Actually, nagulat nga ako. Pag sinabi nila dating farmer leader, no? Anong unang napapasok sa isip nyo? Farmer. Di ba matanda, na matanda. lalaki, Mahirap. na mahirap, di ba, nakasalakot o farmer leader. Eto, mayroon tayong farmer leader, babae, bata, di ba, na Modern. modern, di ba? Tama. Maganda pa. Ala, hindi naman. So parang talagang breaking barriers no sa hindi yung mga farmer leader, hindi na yung mga tulad nung dati na Pero ilan ba ang average age ng ng mga magsasaka ngayon? Actually, hindi updated yung ilang mga data. Pero around 57 to 60 years old. Pero tingin ko, mas matanda pa. 57 to 60 years old. Diyos ko, di ba? Grabe. So, Paano pa magsasaka yun? Yan nga. Kung gano'n na kaya edad. Totoo nga yung sinasabi, may mga nagko-comment dun sa TikTok ko eh. Darating ang araw, magigising tayo, wala nang magsasaka. Totoo yun. Diba? Pero Meron ring mga agriculture students. Siyempre, may mga agricultural state universities din tayo. Pero hindi rin naman sila nabibigyan ng sapat na suporte para i-pursue talaga nila yung career. Siguro meron sa iilan. Tsaka yung mga gumagraduate dyan, i-employ ng mga malalaking industrial agricultural di ba? Corporation. Companies. Tulad nung marami dyan, Sumifru, yung Dole Philippines, di ba? May, Yan yung mga main may exports, Monsanto ba dito sa Pilipinas? Ewan ko kung may Monsanto eh. Baka mga alay. Nag-i-import lang sila. Pero wala silang dito. Local. So doon napupunta lahat, no? So, kaya yung mga anak ng mga magsasaka, yung sinasabing 57 to 60 years old, malamang sa malamang, o malamang sa alamang, sabi. Hindi na sila magsasaka. Kasi hindi lucrative hindi sila kikita doon sa pagsasaka. So malamang, yung magsasaka na matatanda na yan, papagraduate nila yung mga anak nila as a nurse, di ba? O kaya magiging call center agent, basta magiging manggagawa. Teacher. So, paubos ng paubos, pakunti na pakunti. rapid decline ng Yung farmers mga natin dito. magsasaka. Anong masasabi mo dyan, Eli? Wala rin kasing pagpapahalaga gobyerno sa mga magsasaka eh. Biruin mo, subsidy. Subsidyo. Hindi naman dole out to eh, subsidyo. Mahal ng inputs. Ano yung inputs? Mga pataba, ganyan. Binhi. Ano pa ba? Mga machines, kasama ba sa inputs yun? Napakamahal. Tapos ilan lang yung merong irrigated sa atin. Tama. No? Hindi katulad kunwari sa Vietnam, sa Thailand, meron sila doon yung Mekong River Delta, di ba? Yung patubig sa kanila, talagang marami, irrigated land. Parang dito, wala pa atang 20% Kaya biruin mo, mahal na inputs, mahal ang machines, mahal ang teknolohiya, tapos yung mga magsasaka natin, di makakakuha, walang access doon sa mga support, yung mga services nga na to mula sa gobyerno. Tapos babagyuhin pa. Ngayon, pag nag-ani naman sila, bebenta nila sa merkado. Middleman. Sino may access sa merkado? Mga middleman Trader. tsaka mga malalaking traders. Yung mga malalaking traders, sila nagtatakda ng presyo sa ani ng mga magsasaka. O kaya yung mga magsasaka, ayaw na rin nila na mag-ani, ayaw na nilang ibenta yung mga sinaka nila. Dami nga dyan, nanyunyus tinatapon ng Tinatapon na magsasaka lang. yung Ito, Sa di ba gilid ng nag-community daan. pantry? Pumunta ako ng Ifugao kasi kinausap ko doon yung mga tomato farmers eh. Tinanong ko, bakit pinabubulok nyo yung tomato? Kasi pinabubulok nila, biruin mo, aanihin nila. Magbabayad sila ng mga helper para anihin yung mga kamatis. Yung mga helper na yon dadalhin pa doon sa bayan, no? Doon sa loading station. Iba pang bayad yun. Pababa ng mula doon sa farm, kung saan inani itong mga kamatis, bababa nila sa bayan, may bayad ulit, transpo cost. Pagdating nila doon sa bayan, bibilin sa kanila, biro mo, $2. Minsan nga piso Di ba? Nung COVID yan, di ba? Nung COVID. Ngayon, sabi nila, sa halip na maggumasos pa kami, magpagod pa kami, pabulukin na lang namin yan. Dahil ngayon, lugi pa. sasabihin naman ng iba na tumitingin, bakit hindi i-process? Bakit hindi i-process itong mga kamatis o mga agricultural outputs ng mga magsasaka, yung mga ani nila? As if naman, hindi inisip ng mga magsasaka. Inisip nila yun, gawing tomato paste, gawing tomato... Dried tomatoes. Pwede naman ganun. Pero again, market Market ang problema ng mga magsasaka. At saka wala silang Capacity. technology. Yun. Walang Market. processing Tapos yung post-harvest processing.
Yung mga inaani nga nila, gagawin nilang tomato paste, may sapat ba na teknolohiya? So at the end of the day, kawawa pa rin. Luging-lugi yung mga magsasaka. Kaya pinabubulok na lang yan o tinatapon na lang yan. Prevalent to sa buong bansa. Kasi nga, ang tingin dito sa sa pagsasaka, laging controlled by big corporations, Cartel. by big traders. Bakit nalulugi? Bakit nangangandamatay ang mga magsasaka? Kasi kontrolado mula doon sa distribution ng farm outputs itong mga ani hanggang doon sa market. Kontrolado yan ng Saka, mga ang traders. nangyayari daw kasi dyan, ako, mga Nueva Ecija ako lumaki. Mga lolo't lola ko puro magsasakayan. Ang ginagawa kasi ng mga traders na yan, dahil walang access sa utang, sa pera, sa kapital, yung mga traders na yan, sila rin yung nagpapautang. Tapos, kapag pinautang nila, ang kondisyon nila sa magsasaka, sa amin mo ibenta yan, ha? Pag hindi mo sa amin binenta yan, sa susunod na pagtatanim mo, hindi ka na makakautang sa amin. Kaya, kung ano yung presyong gusto ng trader, doon lang nila bibilin. Kaya nga, umabot piso per kilo, ha? Piso per kilo. Umabot yun. Pero, Tapos, grabe. pagdating dito sa Q-Mart, sa Metro Manila, Quadruple na yan. hindi lang. 50 pesos nung panahon na yun. Hindi. Piso binili, 50 pesos. Ganun kalala yun. Tingin ko, Tubong Torny, that encapsulates the agricultural situation in our country. The agri situation in our country is one that is controlled and run by cartels and big corporations, by big middlemen, by big traders. Tinatanggalan ng access ang mga magsasaka sa merkado. Hindi sila binibigyan ng gobyerno ng sapat na suporta at subsidyo. What will be the net effect of that? May engganyo mga magsasaka na magsaka? Sasabihin nila sa mga anak nila, sige, mga anak, magsaka kayo. Hindi. Because they have experienced the hardship of being a farmer. They have experienced being hindi pansinin ng gobyerno, talikuran mismo ng gobyerno. They are left, di ba, na kainin. Binigyan nga ng lupa. Binigyan ng lupa. Ano gagawin ko sa namin lupa sa to? lupa? Kaya hindi lang, yung binabanggit ni Isay kanina, hindi lang sapat na may lupa ka. Di ba? May lupa ka nga. Paano mo naman pagyayamanin yung lupa? So it is not just about giving land. But it is about how we as a nation tignan na holistically yung pagyayaman dito sa lupa. At napakalaki ng role dyan. Papasok ko palagi, napakalaki ng role ng gobyerno sa usapin na to. Lagi kasing iniiwan yung role ng gobyerno eh. And even, speaking from experience, even nung sa community pantry, we have seen that. Yung napakapangit na sitwasyon ng pagsasaka dito sa bansa natin, walang suporta eh. Pwede naman bigyan ng gobyerno yan eh. Access ng gobyerno, transportation, logistics, etc. etc. Baka mamaya, kaya hinayaan ng gobyerno na itapon yung mga kamatis o yung mga agricultural products para merong maibenta sila yung mga imported. Exactly. Diba? Tsaka tingin ko Yun yung maganda greatest, rin. bago sa'yo, that's the greatest irony. Diba? We are letting our local producers to die. And yet, our country is so import-oriented. We are after imported goods, imported agricultural products. What are we doing to our local producers? We are letting them to die. Kaya kapag sinabi, sino ang may kasalanan kung bakit nanganganda ubos ang mga magsasaka? Gobyerno. Turo natin. Isa rin yan, gobyerno. Ang galing mag-English pala ni Elijah. Oo nga, grabe, baka para kaya na-high nakabarong, blood no? ka na. Baka Na naman tayo, hindi. Galing kasi ako sa meeting. Galing po ako sa meeting ng Independent Order of Odd Fellows. Hello, mga Brad, mga sis. Akala ko galing St. Peter. Balik tayo. Si Isay, may gusto sabihin kanina. Kasi tingin ko mahalagang ugatin talaga. Bakit ba ganyan yung sitwasyon ng agrikultura? Bakit ba may krisis tayo sa agrikultura? Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ano ba yung pulisiya ng gobyerno natin at ng iba pang mga gobyerno? Bakit yung mga magsasaka, ganyan ang nangyayari sa kanila? Tapos meron pa baka iba, di ba? Mga magsasaka, kakasuhan, papatayin, kukulong. No? Pag napag-interesan, yung lupa, di ba? Anong gagawin? Ilaland grab, biglang magkakaroon, susulpot parang bulang titulo, tapos sabi, akin yan, alis kayo dyan. Daming ganyan, di ba? At gagawa nila ng gawa-gawang kaso yung mga farmer leaders para iharas sila, intimidate sila, at itigil yung laban nila sa lupa. Pero balikan ko yung kanina na because of the neoliberal economic policy of the government, nangyayari yan. Hindi lang sa mga magsasaka, naapektuhan rin yung mga consumers. So, malaki talaga ang epekto ng mga ganyang policy sa mga magsasaka Mamaya natin. i-expound natin yun.
Doon sa nung nakaraan, may content ako eh. Yung mga magsasaka sa Sumalo, Bataan. Sumalo, yes. sa Hermosa, sa Bataan. That is a clear example of criminalization sa mga magsasaka. Pero mo, these farmers, meron silang legitimate and valid struggle doon sa lupa. Napa-RP title na nga nila. Ibig sabihin, public lands na yan eh. Pero hanggang ngayon, hindi pumapayag yung malaking kumpanya na ibigay ito sa mga magsasaka. At meron kasi silang pending case pa sa Supreme Court. Dahil kasi talaga sa bagal ng Department of Agrarian Yan, Reform gobyerno na naman. at yung River Forest Development Corporation, kaya na-stall ng ganong katagal yung laban nila sa lupa. Bukod pa dun yung community, mahigit 50 criminal, administrative, civil cases yung kinaharap ng mga leaders nila. Dahil lumalaban sila doon sa korporasyon. Parang Yes, ganon. opo. At ang nakakalungkot, yung mga community members ang nagagamit para mag-file ng cases dun sa mga kapwa nila taga-Sumalo. So parang naging magsasaka laban sa magsasaka. Nakakalungkot. Ang Opo. nakikinabang, yung kumpanya. Kumpanya, yung mga oligarko. Mga kagaya ni... joke lang. Yung malalaki kasi for the sake of profit. For the sake of profit. Sino All bang for the current DA secretary ngayon? Pinag-aano kasi, parang Francis pinag-aaway-away lang tayo ng mga putang inang yan eh. Tindi ng pagkakaano nila eh. Kumbaga, para sila, hayahay lang, pag-aawayan nila, yung mga kapwa, magsasaka, laban sa magsasaka, manggagawa, laban sa manggagawa, di ba? Mga union, ganyan. Nakakaano eh. Ang nakakalungkot pa po, syempre itong mga nakaraang buwan, ang daming bagyo na dumaan sa Pilipinas. Around 11 billion pesos yung nawala nung Typhoon Christine lang. Sa Ito lang? agriculture Christine and lang yan? infrastructure. Christine alone, Typhoon Christine alone. So in terms of yung self-sufficiency din natin sa rice, dati parang more than 95%. Ngayon mas mababa na sa 85%. Dala. Ano ibig sabihin ng rice sufficiency? Yung kakayahan ng local production na gampanan yung national consumption natin. So, ano para English? Sorry. In other words, yung kakayanan ng Mag-produce magsasakang Pilipino na pakainin yung Sariling bansa. kapwa Pilipino. Opo. Parang ganon. 85%. So, 85% na lang. Around that number, yung huling Bakit update. bumaba? Ang sabi nila, dahil daw sa typhoons. Siguro malaki ang contribution kasi marami naman talagang palayan Sisisihin na pa din. binaha. Gobyerno. Pero tingin ko, hindi lang yun basta. Araw-araw Yung may bagyo. mga typhoons. Sino hindi Siyempre, mababudget land sa conversions at yung suporta rin talaga ng gobyerno sa mga rice farmers pa lang. Tama yung gobyerno, lahat sisisihin bukod sa sarili niya, di ba? Ngayon, sinisisi na naman bagyo. Kada taon may bagyo. Tangin na ilang bagyo dumadaan sa Pilipinas. Bagyo pa rin sisisihin mo, bakit hindi sapat yung May pinoproduce parating na naman bagong May parating bagyo. Sabi nila, ay wala tayong bigas ngayon kasi may bagyong parating. Di ba lang gago tong gobyerno na to? Tsaka fault rin ng government niya kasi kulang nga yung parating sa research development natin ng ating mga rice products eh. Kasi di ba meron ng mga isang bansa ba yun yung mga bigas sila parang malakas na yung tolerance sila sa mga matataas na malalakas sa ulan tsaka mga bagyo. Alam mo kung saan nire-research yan? Yung mga ganyan. Sa UPL. Pilipinas. Sa IRI, yung International Rice Research Institute. Dito Pero hindi natin ginagamit yung sarili nating research. Nandito yung magagaling na mga agriculturist, pero nakikinabang ibang bansa. Kasi nga ang paradigm, paradigm. Gumamit ako nun doon ng paradigm. Ang framework na lang. Yan. Ang framework kasi ng gobyerno natin, dito sa, halimbawa, bigas. Diba? Sana ang framework niya, paano ko titiyakin na mapakain ko yung aking populasyon? Paano ko mapagyayaman yung aking mga magsasaka? Hindi ganun ang framework niya eh. Talagang... Importasyon. Market-oriented eh. Paano ako makakapag-import o makakakuha ng bigas sa mas murang presyo sa ibang merkado? Instead na i-boost mo yung local production, iniisip mo, hindi, mas mura eh. Kapag nag-import tayo, mas mura yan. Makakapag-cut cost tayo. Maybe that is true in the short run. Pero in the long run, tignan mo yung effect niyan. Social and economic effect niyan, kabuuan. Talagang mas mura yan kung import ka lang ng import. Diba? Pero kapag binoost mo yung local production, tinignan mo yung mga magsasaka bilang valuable asset ng bansa natin, hindi lang simpleng nandyan lang sila. Diba? Yan ata yung tinatawag, yung sinasabi rin ni Isay kanina, neoliberal policy. Ayan. Pero para sa ako, hindi ko alam yung mga neoliberal policy. Sosyo. Tapos Econ yung sumagot dyan. Hindi, pag sinabi kasi nating neoliberal, mga boss, ano yan, pag-iisip yan
na tinatanggal yung responsibilidad sa gobyerno pagdating sa aspeto ng pangangalakal o ekonomiya. So sabi kasi ng mga naniniwala diyan sa neoliberalisasyon, mas magiging epektibo, quote-unquote, mas magiging epektibo daw yung pagkakalakal natin kapag binawasan mo yung role ng gobyerno. Concretely, anong ibig sabihin nun? Babaan mo yung taripa, babaan mo yung taxes, tanggalin mo yung mga barrier para pumasok yung mga imported na mga goods. So ito yung paniwala ng mga nag-iisip diyan sa neoliberalism mula pa noon. Pero what's the effect? Kasi maganda lang pakinggan yan eh. What's the effect? Ano nangyari? O yan, ito, sitwasyon natin sa Pilipinas. Yan mismong effect ng neoliberalisasyon. Diba? Yung mga magsasaka natin nangangandamatay dahil ang gobyerno mas pinaprioritize yung pag-i-import. Pero bukod sa pag-import, alam ko parang may 3 pillars Yan, yung neoliberalization, di ba? Ang una dyan, yung ipa-privatize mo lahat ng Privatization. mga public utilities. Ano yan? Kuryente, Tubig. airport natin, putang ina, Transport. private. Ang pangat pa rin. Di ba? Ang mahal Tren. Lahat ng tren natin, mga bus. Ipaubaya daw sa pribadong Sektor. Dahil mas lalago daw. Mas efficient Ano daw. pa? Ano pa neoliberalization? Pagtanggal ng mga border, Yan. 'di ba? Trade barriers. Yun yung Trade sinasabi mo kanina. Tariffs, mas madaling makapasok yung mga produkto ng ibang bansa sa Pilipinas. Kaya dito sa Pilipinas, yung bigas, simula nung rice certification law, 'di ba? Sabi mo bumaba ang rice self-sufficiency. Tayo ang number 1 importer ng bigas sa buong mundo. Ang China, may 1 billion ng tao. Mas marami pa tayong ini-import sa putaan ng China. Ganon yung neoliberalization na yan. Ano yung pangatlo pa? Ano nga yung Deregulation yun eh. deregulation, no? Magkakabit yan tatlong yan eh. Oh, So, yung deregulation, explain ko lang Yung deregulation, saan mo makikita yan? Yung ating langis. tama. Oo. Yung oil deregulation law, no? Hindi na kinokontrol ng gobyerno yung presyo ng mga bilihin. Tama. Kaya nga meron tayong inflation. Kaya taas ng taas yung bilihin. Nauna yan sa oil nung panahon ni putang ng Cory. Oo. Diba? Tapos walang masabi ng gobyerno kasi deregulated niya. Deregulate. Bakit ang taas ng presyo ng langis? Wala na kami buha. Wala Kasi eh. wala tayong control. Ba't tayo walang control? Kasi tinanggal natin control natin eh. Ganyan katanga yun. Ganyan katanga man ang Kaya iisip ngayon, nun. ang DTI, puro SRP lang. SRP lang. Ano ibig sabihin SRP? Sarap. Suggested Retail Papel, Price. papel lang yun eh. Oo. PACU, di ba? Kaya yan, ganyan na nangyari sa ano natin, sa agricultural natin, nalugmok dahil sa mga ganyang policy ng ano natin, ng bansa natin. Tsaka And ano eh. that will magiging generational problem to. Diba? Sobrang generational Ngayon, ramdam nga problem natin yung to. generation natin. Ramdam natin yun. Pero wala tayong control sa lahat. Diba? Pagkain natin, wala rin tayong control. Kaya dyan siguro papasok yung usapin din ng food sovereignty na binabanggit kanina. Oo nga, nabanggit mo yung kanina. Ano yung food sovereignty na yan, Isay? Medyo malalim-lalim kasi yun eh. Pero bago Mas ko, simplihin mo para sa sige. viewers natin. bago ko bagbanggit patungkol sa food sovereignty, dagdag ko lang, napapalapit na rin yung Pasko. Siyempre tayong mga Pilipino, handaan. Nakikita ko na kasi Diba? Jose Marichan eh. Yan yung mga queso de bola. Oo. At malaki ang demand ng Pilipinas para sa pork. Isa yan sa primary na kinakain natin, lalo na kapag handaan lechon. lechon, tas lahat ng mga putahing Pilipino Pork na chop. gagamitin ng baboy. Pero patas pa rin ang presyo niyan. Lagi naman. Pero ang concern, gaano karami ba yung local production natin ngayon? Hindi pa nga fully nakaka-recover sa ASF o yung African Yan, Swine isa pa. Fever. Yung ating mga magbababoy. So may effort naman yung gobyerno para mag-repopulate ng mga hogs, para mag-vaccinate. Pero ang concern, gaano kalawak ba yung naabot niyan? Sapat ba yan para mapataas talaga yung pinoproduce natin ngayon Alam ng mo, pork? yung Diba? mga agricultural products, pag inisa-isa natin yan, naku, madidepress tayo lahat. Pare, yung gatas. Alam nyo ba 99% ng gatas natin imported? Putangin na. Ang dami nating kalabaw, ang dami nating mga tupa. 99% ng putang ina. Ganong kalala yung sa agrikultura na yan, madidepress ka talaga. Hindi na tayo agricultural country. Yun ang matindi. Puro imported na lang dahil dyan sa poking ng inang neoliberal policy na yan. Kasi sisihin ng gobyerno, bagyo. Tsaka pagdating sa ano eh. Ano tawag dito? Pagdating sa neoliberal policy, yung ganyang klaseng ideology nga na sinasabi ni Elijah, it's only good in paper eh. Effective lang siya kung yung bansa mo talaga may capacity to compete sa free market. Pero dahil matagal na tayong panahon pa ng colonization,
wala talaga tayong capacity in the first, especially ng World War II na mag-compete. Kaya ngayon, yun, important. Dapat sabihin mo yan sa mga ekonomista ng UP Diliman eh. Yung mga ekonomista sa UP Diliman, puro neoliberal ang inaano niya. Ako, econ graduate ako ha. Pero PUP. Tsaka, ayoko rin ng program ko eh. Kasi? Kasi nga, nakadesign talaga para i-defend yung mga ganyang mga ganyang teorya. Kasi yan ang tinuturo na, di ba? Kaya kinuha ko lang what's best sa tingin ko sa pananaw ko. Kaya siguro, isa ako sa mga naging pasaway dyan sa department namin tagal mo dun, sa PUP. Tagal mo doon. May pasaring pa eh. Hindi ka Kasi graduate agad. hindi matanggap ng sistema ko yung yan nga, profit-oriented, maximize the profit, lower the cost, yung mga fundamental laws of businesses na pinag-aaralan hanggang ngayon. Tsaka alala for economists kasi hindi naman talaga sila gumagawa ng study on the grassroots level eh. Hindi naman. Hindi naman. Wag mo Marami lahat sa sabihin. Hindi, for example, yung isang hearing, yung mga anong presyo yun, yung 7 pesos daw ng pancit canton, mga noodles, may ganun pa ba? I mean, kahit sabihin natin na meron silang mga grassroots level ng mga studies, pero yung kanilang karamihan sa mga armchair intellectuals lang rin naman talaga. Ako, marami makakawin. Marami ka. Susunod, i-guess natin si sino yung sikat? Yung JC Punong Bayan? Ayan. Kaya si Prof. Celo Magno. Ayan. Prof. Celo Magno, the Si Keneman. JC po, nakawin ko na rin kasi yun eh, pero... Pero aminin naman natin kasi talaga ng maraming mga, kahit sabihin natin pinapahalaga natin yung research dito, marami talaga mga researchers dito sa ating bansa na sabihin natin na hindi naman talaga nila alam yung tong issue ng mga natin, mga normal na mga manggagawa, mga magsasaka. Kaya at the end of it all, yung mga policy natin in term na nakakaapekto yan sa agrikultura, pero yung mga policy makers natin hindi nakatouch sa lupa, sa ground. Diba? Puro teorya na lang, teorya. Tapos yung mga teorya nila, laging pabor. Puro libro. Diba? Again sa mga sektor, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Huwag naman natin lahatin. May mga magagaling at matituno naman na mga researchers. Majority parang. Pero yung mga economic managers natin, let's be true about it. Yang NEDA, yang DOF, lahat ang paradigm niyan o ang framework niyan sa kung paano tignan ang development, laging pabor sa mga malalaking negosyante. Laging pabor sa mga malalaking kumpanya. Hindi yan papabor sa mga maliit na mga sektor, gaya ng mga magsasaka. Kaya mula noon hanggang ngayon, ano naman sila tawag dito, consistent naman sila Consistent sila na ipatupad yung mga policy na kumakalaban dito sa mga sektor, sa mga ordinaryong Pilipino, gaya ng mga magsasaka. At karamihan ng mga policy na sinasabi mo yan, parang galing yan sa parang GATT-WTO. Yan. Diba? Dictate yan ng dictate yan ng mga malalaking bansa International. Numero uno dyan, ang Estados Unidos. Yan, Ayan United na. States. Diyos ko, lalabas na naman yung pagiging anti-US ko dito Sige. Okay lang. Kung total, punta ka na sa US, shift tayo ng topic. Ano pa rin to sa neoliberalization, sa policy ng Anong tingin mo na magiging epekto nitong Trump presidency? Ayan. Congrats. Nanalo si Trump. Congrats. Kay Trump. So, ano muna? Bakit nanalo si Trump, tingin mo? Sino bang manok mo doon? Harris ba o Trump? Wala. Sabi ko nga dyan, para lang akong pumili ng 2 bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Yun lang yun. Magkaiba May lang ng nagtanong sa akin kulay. May nagtanong sa akin. Sabi, sino ka? Either Trump or Harris. Banggit pa siya kapag si Trump daw nanalo, ganito daw, authoritarian, dictator. Pag si Harris daw nanalo, rule of law, demokrasya. Mali. Sabi ko, parehas lang na pumapatay ang mga yan Parehas lang na bobombay ang mga yan Diba? Parehas lang din yung i-implement nila na mga batas at polisiya globally. Si Trump, wala lang pagkukunwari yun. Pag sinabi niyang patayin kita, patayin kita. Patayin talaga. Pag sinabi kitang bombahin kita, bobombahin kita. O doon sa kabila naman, pabubulaklakin niya lang. Our bomb should be inclusive, di ba? Ganyan yung mga yan. Hindi, totoo yan. Kaya may parallel daw, di ba? Yung kay Lenny daw, tsaka kay Kamala, tsaka kay Duterte, tsaka kay Trump. Alam mo? May mga parallel kasi. Sabi nila nung natalo daw si Kamala, ito tawa ako sa meme sa internet ito. Meron naka-picture ni Kamala, tapos tatayo daw siya NGO. Ang pangalan, Rice Life. Rice Life, angat buhay. English Tsaka lang. batay nga rin yun, di ba? Filipino talaga. DDS, Donald Diehard Supporters. Di ba? Donald Trump na akong pangalan. Tapos mga Kamala Rouse. Pero, Kamala? Kamala, nakalimutan ko na ba? Di ba mga Pinklawan, Kamalawan? Yan. Kamalawan. Versus DDS. Versus Donald Diehard Supporters. pero may may parallelism yan Pero Alam mo, talaga. sa tanong ni Torny, bakit nanalo si Trump?
Sabi nung iba, kasi daw baka racist at sexist daw, misogynist daw ang mga Amerikano. Alam mo, hindi. Kasi, Maliit na section lang yun. maliit eh, na seksyon. Alam niyo kung bakit binoto ng mga botante si Trump by popular sobrang popular ng votes niya. Kasi sobrang disappointed at disillusioned ng working class, ng ordinaryong Amerikano. botante na Amerikano sa sistema. Biro mo, ang taas-taas ng presyo ng bilihin. Ang Tama. taas-taas presyo ng gas, ng kuryente, ng basic commodities. Tapos, dumaan pa, may mga bagyo rin na dumaan sa US Diba? Biro mo, ang binigay doon sa mga affected ng hurricane, $750. Samantalang ang pinapadala doon sa Israel, Tsaka Ukraine. Billions. by the billions of dollars. So yung mga tao naghahanap sila ng concrete na sagot at solusyon sa mga konkreto nila na mga problema. And what is on the top of their list in terms of their problems? Food, energy, housing, social services. So they need answers to these social and economic problems. So, ang sagot doon si Trump. Parang ganun. Ngayon, itong Democrats, yung Democratic Party, they are not providing concrete solutions to these problems. Worse, yung policy nila, international foreign policy nila, is to continue all the wars, all the conflicts globally. So the average American voter, bakit ganun? Bakit inuuna natin na makipaggera? Bakit inuuna natin yung ibang bansa? Bakit inuuna natin itong mga usapin labas sa bansa natin? Bakit hindi natin unahin yung problema nating mga Amerikano? And that is where Trump capitalized. Sabi nga ni Bernie Sanders, no, nabasa ko sa statement niya. Yung Democratic Party daw kasi, they abandoned the working class. Ayun. Yun daw nararamdaman nila. Pero tanungin ko kasi ito mga ano talaga kayo eh. Medyo lang. Ito si Isay, tanungin ko kasi babae si Harris, di ba? Ano bang mo? Sino bang manok mo doon? Si Harris o si Trump? Ako wala din. Oh, wala rin. Wala. No, President. Ako, although I recognize na syempre kung manalo si Kamala first woman US Iba ata president. yung Camila, ibang Kamala. sorry. Sorry, may ibang Kamala. ibang tao. Nagpalit na siya ng pangalan kahapon lang. Kamala na pa. Pero nung dati Camila pa. Unang babae, tapos syempre yun nakipaglaban about sa abortion rights, etc. Pero mayroon akong nakita na major point sa kung paano rin nag-frame or ano yung messaging ni Kamala sa pagsagot ng issue about sa Palestine. Kasi major political vote din ang Arabian-American vote. At youth vote. At youth vote. At bukod pa doon, naniniwala din ako na hindi naman porket nanalo si Trump, majority na agad ng mga Americans ay racist na kagad. Pero alam ko may significant number because of that. At yung authoritarianism naman, hindi lang naman sa US na yun, yung rise niyan. Napakarami sa buong mundo. So para sa akin, agree ako dun sa point na ito talaga ay reflection ng kakulangan ng Democratic Party. At the same time, si Kamala as a candidate, after mawala si Biden, siya yung pumalit, hindi rin na-capitalize yung capacity niya as a woman, yung capacity niya na, although syempre yung rule of law, hindi naman talaga yung nangyayari. Pero, kung ano man yung kakulangan, kung ano yung pagiging kumbaga pagiging felon ni Donald Trump, kung Pagiging ano yung kriminal. pagiging kriminal, pagiging inconsistent, very unpredictable, at ano yung magiging epekto nun sa US bilang superpower at yung kanyang relation sa iba't ibang mga bansa. Hindi yan na-capitalize yun. At gusto kong bigyan ng emphasis yung issue ng Palestine. Kasi napaka-safe ng mga statements doon ni Kamala. At Si Bernie Sanders, meron din siya, bago mag-eleksyon, parang kinukumbinsi niya yung mga Democratic voters, hindi ako agree kay Kamala sa ano niya sa Palestine, sa policy. Pero parang sabi niya, ito yung kaysa naman si Donald Trump na conman, na ganyan, misogynist, di ba? So parang ganun yung mga ano nila. Pero Mark, ikaw, Kamala o Harris? Ano eh? Actually, una ko Kamala or Harris? Kamala or Trump pala? well, ako, ano talaga, when it comes sa ideological perspective ko, ang leaning ko towards kay Trump, in a sense, ba? hindi. Trump.
in a sense na sinusunod ko Wala Wala, nang bawian. Hindi, Trump na, explain ko. Trump. Go lang. Inaano ko lang yung sinasabi ni Zizek parating sa political system. Paborito mo yan si Zizek eh. Very entertaining siya naman nanulat. Sinuporta rin niya kasi sa Trump na kung American voter siya, yun yung susuportahan niya. Bakit? Kasi yung banggit nga na Elijah is masyado naging komportable yung Democratic Party when it comes sa panahon ni Biden. Ang naging issue nga dyan is, yun nga, inabandon nga, for example, ni Kamala sa mga statements niya, wala siyang statement na maayos sa Palestine. Tapos ang parang kinakater lang niya yung pagiging babae niya. Ang issue nga ng mga normal na Americans, sabihin na natin is yung nabanggit nga ni Elijah parating sa employment, housing, kaya food security nila. Then yung billions of funds na dinadala nila for wars nga. Anong nangyari nga, sinasabi ni Zizek dyan is, mas maganda na magkaroon tayo ng isang populist na authoritarian na candidate sa United States para mas makita ng mga tao na yung pinaka-problema ng US. Tawag nga niya dyan is social acceleration. Accelerationism yan na bumoto ka ng mga halos fascist na ng mga kandidato para yung mga Para lumala lumala yung sitwasyon. problema at yung mga tao wala nang choice kundi bumoto ng mas maayos na kandidato, which is yung nangyari. Boto pa rin. Syempre siya, voters revolution. Boto pa rin yun syempre. Kaya ngayon yung nangyari nung Trump administration, nanalo. Next sa candidate na nanalo, sino? Si Biden. Pinamanan ni Biden yung kampanya niya kay Kamala Harris. Ang nangyari kay Kamala, ang sabi nga ng mga analysts yan is, she shit the bed. Kasi nga, hindi niya nadala talaga yung momentum nung ni Biden. Kaya, ayun. Pero ako, tingin ko na just nangyari sa Trump tsaka Harris na isa tong malaking pack ng mga Amerikano doon sa establishment. No? Yeah. Sa establishment na tingin nila parehong hindi nagwo-work para sa kanila. At nakita nila, ito si Trump, alam naman, hindi naman bobo karamihan ng mga alam nilang tatanga-tanga tong si Trump. Alam nilang medyo conman, mga fraudster itong si Trump. Alam nila na criminal si Trump. Alam nilang kriminal. Kahit ano sabi mo kriminal yan. Kasi parang ganun, parang decente politics eh, no? Exactly. No? O ito, fuck you, si Trump boboto namin. Kasi kayong mga matatalino, wala naman kayong ginawa kundi magnakaw. Wala naman kayong ginawa kundi gumera. Di ba? Ganun, parang ganun ko siya nakikita eh. Exactly, yan yung isa sa rason kung bakit talaga yun. Tsunami nga eh. Red tsunami. Kahit Senate, pati Congress. Pero Hindi nga close fight eh, no? Hindi close fight. Simula Landslide, nung di lang naglabas. landslide. Talagang namula yung buong US eh. Parang Pinas din eh. Kasi yung binabanggit ko nga kanina, yung mga fundamental issue, gut issues to ng mga Amerikano ha. Tagos sa tiyan. Economic lahat to. Hindi to natugunan. Wag lang natin tignan sa Biden administration. Tignan din natin to sa mga previous administration. Obama administration. Talagang for the voters and for the workers, the system failed us. And nobody is saying that the system is the problem aside from Trump. Drain the swamp, sabi pa nga niya. Diba? Trump said, sabi ni Trump, ang problema natin yung sistema. I'm going to bring down the system. Again mo, Diba? again mo. Paano? Hindi ko na I'm going to drain the swamp and make America great again. So nag-capitalize doon si Trump sa frustration ng voters in terms ng mga economic issues and at the same time blaming the system also. Kasi wala nagpo-point doon eh. Look at Kamala Harris. Kamala Harris is the vice president during Biden administration. Simple lang question sa kanya. You are talking about economy. You are talking about this and that problem. What have you done as the vice president? Hindi, wala naman talagang ginagawa vice Oh, president. yun nga eh. Sasabihin niyo wala naman akong trabaho eh. 'Di ba? spare time. So, di mas mas sinilaban niya lang yung pananaw ng mga voters sa kanya na wala ka palang kwenta eh. Ano pang ginagawa niyo diyan? You could have used your position para at least influence the administration to work dito sa mga problema natin. But nothing happened. Yet, eto lalabas bigla si Trump. 'Di ba? Sinasabi niya problema Para natin. sa hero, di ba? Diba? Nabaril pa. Oh, problema natin 'to, problema natin 'yan, problema natin ng elite, problema natin ng deep state, problema natin ng mega corporations, etc., etc., and the working class related with him. Kaya nga yung MAGA na sinasabi, Make America great Make again. America great again. Feel ng mga American voters, puta tama 'to. Tama tong gagong 'to. Oo, sige, kriminal 'yan. Wala kaming pakialam sa inyo na Democratic Party, kayo na decente, kayo na malinis, kayo na matatalino. Pero here's a guy, even though he's a criminal, he is blaming the system. I'm for this guy.
Parang digong lang eh, no? Oo, ganun sila. Kaya yun, Populist. Sounds familiar. o ngayon, yun ang rason kung bakit nanalo si Pero- Trump. Pero- Kailangan din natin dugtungan ito. Isingit ko sige, lang. sige, Kailangan sige. natin isingit ito. Kailangan din nating dugtungan na sa gitna ng ganitong mga problema, issue ng working class, biruin mo, si Trump pa yung nakakapture. Si Trump pa talaga ang nakakapture. Nasaan kaya yung mga grupo ng mga progressive? Pero may tumakbong progressive si Jill Stein. Yun. Green Party. Ba? Hindi na capture eh. So it's more of a wake up call, especially for the progressive forces in America, not only in America but also here in the Philippines, na bakit nakakapture ng mga kagaya ni Trump, Ng kanan. 'di ba, ng Ng kanan, righties. openly fascist si Trump, walang pagkukunwari. Siya na nagsasabi, walang pagkukunwari. No holds barred. Pag sinabi niyang kung ano siya, yun talaga siya. Bakit siya nakaka-capture? Maybe this is a time for us to think and rethink. Diba? Baka kailangan natin na maging open and bold enough din sa pag-address nitong mga issues na to. Si Mark, gusto kong tanungin, just sa sociological, ano na yan. Kunwari, alam mo naman, maraming gera ngayon, no, sa ang Amerika. Meron sa Ukraine, meron sa Palestine, tapos baka meron pa dito sa West Philippine Sea, Sa di ba? Taiwan, dami. Anong tingin mo magiging epekto ng Trump presidency diyan sa mga gera na yan? Tutuloy nila. Regardless of Kamala Harris and Trump. Kaya nga, aminin na natin na isang war economy ang US. economy ang US. Even Biden stated it na kaya nilang mag-run ng ilang gera sa buong mundo kasi sila ang United States of America. Pero nung panahon ni Trump, nung unang presidency niya, ito binaba niya ang budget ng Spending. NATO. Tapos yung free trade agreement ng North America, in-scrap niya. 'Di ba? Kasi siya gusto niya puro inward 'di ba? Inward America first, ganun siya Ayan nga yung isa sa mga policies na kine-question sa kanya pagdating sa tariff policy niya. Kasi yung ang gusto nga ni Trump, yung isa sa mga criticism sa kanya is gusto niya ipasok lahat ng manufacturing sa US. Ang question ngayon sa kanya ngayon dyan is kung papasok mo lahat ng mga manufacturing dito, tataas yung cost, tataas yung mga presyo ng mga bilihin. Kasi nga yung mga kumpanya nagbabayad ng mga taripa para makapasok sa kanila yung mga produkto. Tataas yung mga presyo, yun yung isang question sa kanya. Ngayon kung relate ko yung pagdating sa mga policies niya, aminin man natin na si Trump talaga is blatant na racist. Ngayon, ang pinaka-concern ko kay sa mga policies niya ngayon, ano ko lang is yung yung mas buboost niya yung denaturalization policy niya. Denaturalization policy. Denaturalization? Meaning, ano yung sabihin nun? ang policy na nagsimula noong 2018 na kung saan titignan magkakaroon ng mga investigation sa mga immigrants kung merong anomaly sa kanilang mga papeles at hindi deport sila instantly. Sisilipin yung Sisilipin mga lahat. immigrants na legal naman. Na legal naman, then kasama din yung family rin. Ganun kalala yung yun yung sinasabi niyang America First policy nga. Ngayon, ang concern ko ngayon dyan is parating sa mga workers natin ng mga OFW. Kasi marami tayong mga OFW na suportado kay Trump. Maraming TNT rin doon. Maraming TNT, lahat yung madedeport. At saan sila pupunta? Sa Pilipinas. Ngayon, pag natuloy yung policy ni Trump na yun, ano ngayon ang sagot ng ng Pilipinas para anuhin lahat ng mga... Actually, merong pronouncement yung special envoy natin na sinasabi na yung mga Pilipino, kung alam naman nilang hindi sila documented, umuwi na kayo, magkusa na kayo. Ngayon, yan ang isa sa mga possible concern na biglang magkakaroon ng influx ng mga dati nating mga OFW sa papasok dito. Kasi marami matagal TNT eh. Ano yun, sasagutin ba ng gobyerno yung train Ang ticket? sabi po nila ay doon sa costing lang legal. Kasi yung mga kaso, yun yung huli ko nabalitaan. Di ba? Pag ngayon yan, Yun lang. ano ngayon ang sagot ng Pilipinas sa ganyan na maraming sumusuporta kay Trump? Wala. Babalik sila dito na walang trabaho. Babalik sila dito na walang pera. Ngayon yung mga wala. Kaya parating kay Trump, kahit sabihin natin ideologically leaning ako sa kanya dahil gusto kong for the memes din syempre, tsaka gusto kong For the memes. tsaka gusto kong magulo sa US. Para ka rin si Sisek, yung idol mo. Hindi gusto ko kasi Accelerationism. gusto kong magulo sa US eh. 'Di ba? Kasi ano ba ginawa natin? Ano ba ginawa nila dito ng ilang dekada ng pagkokolonize sa atin? Wala naman tayong naging benefits dun. So kaya gusto ko maging magulo dun. Pero Pero ako, iba ang tingin ko. Tingin ko, una, tama ka siguro doon sa Palestine. Kasi pag Israel, talagang malaking lobby money yan sa Amerika. 10 billion sa binibigay nila per year sa Pero Israel. tingin ko, yung kunwari, Ukraine, yan, titigil yan. O ikokonti ang suporta sa Ukraine. Bakit? Kasi kaibigan ni Trump, Oo, tama si ka Putin. doon. Tama ka doon. At sinabi na niya yan dati pa. No? So sabi niya, bakit tayo nagpapadala sa Ukraine ng mga bilyon-bilyon? Dapat yan gamitin sa Amerikano.
Isa pa, West Philippine Sea. No? Feeling ko, dahil sa Trump na presidente, kokonti talaga yung mga US bases dito. Bakit? Kasi kaibigan rin ni Trump si Xi Jinping. At pangalawa, ayaw rin niya na may trade war. Gusto nga niya open lahat eh. Diba? Ayaw niya. Kaya nga, tingin ko, para sa politika dito sa atin sa Pilipinas, ang sino bang malapit sa Trump, kay Trump? Si Duterte. Digong. Diba, Digong? Itong sila BBM, mas malapit yan sa mga Democrats, kay Biden, kay Obama. So tingin ko, it will reverberate hanggang Pilipinas, itong Trump presidency. Kasi di natin maaalis na ang politika dito sa atin sa Pilipinas talagang nakakabit sa Amerika. Pero I don't agree dun sa parang katropa niya si Jinping, kakilala niya. Kasi isa sa mga policies niya talagang pinaka-focus Chinese-oriented parating sa yung tariffs niya. Ang sabi nga niya dun, gusto niya bigyan ng tariffs na 1,000% yung mga Chinese products dito, mga Chinese manufacturing. Actually, sinabi rin niya nung una niyang pero hindi niya ginawa. Bakit? Marami siyang manufacturing nasa China. Tatamaan din yung negosyo niya. Negosyante yan si Trump. Alam niya yung bottom line niya ay pababain ang cost. At hindi papayag ang mga kumpanyang Amerika, Nike, Apple, Amazon. Lahat yan, nakadepende lahat yan sa China. Hindi sila papayag na alisin sa China mga kumpanya. Hindi niya nagawa. Pero I think dyan siya mag-feel kung sakaling yung Republican Party. Kasi isa sa mga promises niya ngayon parating sa kampanya niya Nababasok niya, ibabalik niya lahat ng manufacturing Hindi dito ka sa na nasanay. Pinangakuhan ka na nga, gusto mo pa pa tuparin. rin. Sabay-sabay pa kami. Isa nga yan sa Pag pinaka- election, ganun talaga yan. Yung mga populi, sasabihin nila lahat ng Pero, gusto Kaya nila. kapila ko isa sa maging failure niya kasi impossible mo talaga ipunta lahat ng manufacturing ng US products sa United Imposible. States. Pero Imposible. tingin ko hindi totally matitigil yung for me, I believe nothing will significantly change in terms of foreign policy ng US. Again, nabanggit mo kanina, US is inherently war economy because they profit from it. The military-industrial complex, ang ibig sabihin nun mga boss, yung mga kumpanya na kumikita dito sa mga armas. Mga gumagawa ng armas. Gumagawa ng Sino armas. yan? Lockheed Boeing. Martin, Boeing, etc. Yan, mga gumagawa ng armas yan. Ang laki-laking industriya niyan sa Amerika. At yung mga industriya na yan, nag-chip in yan sa lahat ng tumatakbo ng mga presidential at ng mga politiko. Simple lang explain yan Ikaw, kumpanya ka, gumagawa kang bala at saka bomba. Kailangan magamit yung bomba na yon para may bumili ulit ng bomba mo. At karamihan yan nasa Amerika. Yan. Magre-readjust lang, tingin ko. Costly kasi talaga ang nangyayari na gera. Ang daming gera na nilulunsad ng Estados Unidos. All over the world to Sa Eurasia, yung sa Ukraine. Sa Middle East, Israel, tas ngayon nagbubuyo sila ng gera para all-out regional war between Iran and Israel. Dito sa West Philippine Sea, may nakabukas din sila na front dito. Ano yung front na yun? West Philippine Sea, tsaka yung Taiwan. So yan yung mga nakabukas niya ng mga front ng mga entablado nga, theater ng gera. Readjustment, pero hindi siya fully titigil, tingin ko. Dahil kahit ano pang sabihin ni Trump, alam nyo naman, sa last episode natin, di ba, binanggit natin, the United States of America is run by corporate America. The deep state na. Yan, yung deep state. Yan ang magiging problema. And if your economy is designed to profit from war, why would you stop wars from happening? Hindi tumigil ang Amerika sa gera simula nung World War II. 1950s, mula nung hindi yan na-establish siya. tumigil. Wala nang na-establish ang Estados Unidos. Lagang sa Actually, gera. puro gera ng gera yan. Pansinin nyo, hindi lang napapansin siguro ng mga ibang ano yan Di naman Hindi daw gera tumigil. yun Ano din for freedom yung ginagawa nila. Wow. Liberation. Ini-export daw nila yung demokrasya nila, di ba? White man's burden nga daw nila yun Pulis ng mundo. Puro kalokohan lang. Pulis pangkalawakan Pulis ng mga pangkalokohan. putang ina. Side pala yun. Ay, pero Isay, so, usaping, minsan ka lang namin maano dito, usaping agrikultura. Anong magiging epekto ng Trump presidency sa agrikultura natin? Ako basically tingin ko parehas lang. Kasi businessman si Donald Trump Business as usual. Tropa niya tropa niya, maraming business persons. At tingin ko, baka nga mas lumala pa. Kasi kung mas marami yung typhoons na dadating, epekto ng climate change. Tapos, di ba, alam rin naman natin ang stance ni Trump sa climate Hindi siya crisis. Ayaw niya yan. Diba? Hindi siya Hindi siya naniniwala naniniwala. dyan. So, tingin ko, kung hindi siya halos parehas, mas lalong lalala. At hindi lang yan sa Pilipinas, kundi sa buong Sa buong mundo. Speaking of climate change, laging sinisisi yung Asia sa most polluted country na
polluted, poproduce ng carbon. Pero in the first place, mga manufacturing, mga US products rin naman. Kaya ngayon yung isang sa irony na pagdating sa parang climate analysis natin na sinisisi yung mga Asian countries, yung mga global south. Pero pag titingnan mo naman na mabuti, karamihan ng mga produkto doon ay galing mga US. At yung mga manufacturing lang, pero wala tayong access doon. Kaya parang isang greatest irony yan ng capitalism. Si Digong nga, di ba? Nung presidente siya, Basura sabi binalit niya, putang ina nyo. Sabi niya, bakit ako mag-ano dyan? Parang si Ang galing ang galing ah. Bakit ako mag-ano dyan sa climate na yan? Nung kayong bago kayo lumaki, kayo ang maraming pinroduce na carbon dioxide. Kami, palaki pa lang kami. Tapos pigilan nyo kami. Ayun nga yun di ba parang isa nga sa mga irony pagdating na sinisisi lagi ng mga West yung mga taga Global South when it comes to pollution and carbon footprint. Kaya ayun, that's capitalism, inherently polluted. Ikaw, Elijah, anong masasabi mo tungkol sa climate change na yan? Hindi na naniniwala. Hindi pa naniwala ko. Climate denier ka pala. Alam niyo, laging pinag-uusapan niya ang carbon emission. Pagdating sa carbon emission, makikita mo dyan talaga nasa Global South. Malalaking mga carbon producer ang Global South. Hindi tinatanong kung bakit malaki ang carbon emissions dito sa Global South, especially China. Nandito factory. Exactly. Nandito lahat ng manufacturing. In-outsource ng Global North lahat ng production. Pinunta dito lahat sa Global South. Nilagay mo sa China, Vietnam. nilagay mo sa India, nilagay mo sa Vietnam. Talagang magsa-spike ang carbon emissions because the Global North outsourced their manufacturing and their production to the Global South. Global South tayo yun. Kasama tayo Pilipinas dun. And yet, nandito ang mga ipokrito mga Westerners. US at the forefront. Anti-US talaga ako. Nagagalit na naman ako. BP. US at the forefront. Western, yung mga climate activists nila sa West. Tuturo nila, Pilipinas, China, Vietnam, etc. Ang laking carbon producer. Of course, malaking carbon producer yan. Because the production is here. Global production is here. You try producing in your own country. Let us see kung hindi tataas yung carbon emissions nyo. You see, that's the hypocrisy. Kaya tingin ko dyan din nag-capitalize itong mga authoritarian figures, yung mga popular figures gaya ni Trump. Kasi napo-point out niya yung hypocrisy na yan eh. At malinaw sa tao yan eh. Malinaw sa mga tao. Napaka-ipokrito ng mga to. Pag-uusapan natin climate change, pag-uusapan natin climate crisis, etc. That's not our issue. Wala kaming trabaho, wala kaming makain. yan ang problema. Kaya kapag wag nating tatanggalin yung usapin, yung halimbawa carbon emission, wag lang natin siya tignan na carbon emission. Tignan natin bakit kaya may ganyan. Bakit nangyayari yan? Yung buong global system. Sino nakikinabang dyan? At ipo-point out yan itong mga malalaking mga bansa. Yung mga sa Europe. Yan, yung mga European, mga capitalist forces. Wow, capitalist forces. Capitalist countries na malalaki. Global capitalist system natin. Yan ang ugat kung bakit meron tayong climate change na pinag-uusapan. Wag lang natin tignan yan as simple as carbon emission. Talagang may carbon emission. Kada bansa. Laging may ganyan. Pag umutot ka, may carbon emission yan. Lahat yan, tignan natin siya at a systemic level. Tapos ang sasabihin nila dyan, yung mga tao dyan sa South, kayo, metal straw na lang. Yung plastic nyo, gamitin nyo paulit-ulit. Ginagawa naman natin for the longest time yung ganyan. Hypocrisy. Kaya ang hypocrisy mo. Itong mga kumpanyang putang inang to, sila ang pinakamalaking producer ng carbon emissions. Tapos, ibibigay yung burden sa tao, di ba, wag kang mag-plastic straw, wag kang mag-single-use plastic. Sino bang gumagawa ng putang ng single-use plastic? Kumpanya, di ba? Tapos sa atin ang burden. May isang joke nga dyan, hindi ko binabash yung mga Swifties pero yung kay Taylor Swift, di ba? Parang araw-araw siya nagje-jet. Tapos yung mga tao pinipilit nila metal straw na lang. Ano gagawin ng isang metal straw sa carbon emission ng isang tao? Isang lipad lang nung jet niya. Ubus lahat yung yung tinipid mo sa metal straw mo. Metal straw mo, isang carbon. Kaya kalokohan yung mga Pero yung climate change na yan, tingin ko isang buong episode dapat yan. Yes. Mag-invite tayo dito. Marami tayong mga kaibigan ng mga environmentalist eh. Tama. So invite Ayaw natin natin yan. magmagaling din dyan. Pero mag-interview tayo dyan. Pero bago tayo magtapos, siguro medyo mahaba-haba na yung episode natin eh. Pasalamatan lang muna natin si Isay sa pagiging guest. Thank you. Thank you sa invitation. Kung di nyo po alam, nalaman lang po ni Isa ay nag-guest siya 1 hour before mag-taping. Oy, few minutes nga lang eh. Few minutes lang ba? Hopefully, maging regular natin si Isay. Regular. Napadaan lang po, pinabili ng suka ng regular. magulang, Nakita namin. tapos naging guest na.
Kaya, napaka-interesting nung mga topics natin. Itong Trump, pwede pa nating i-unpack to, i-expand natin yung Tsaka yung food discussion. sovereignty. Food Okay, sovereignty. food sovereignty. Pwede natin Ano. din i-unpack yan. May mga next episode pa naman Siguro tayo. maganda yung mga viewers natin, no. Kayo po, kung kayo po ay may gustong topic, no, na pag-usapan namin nung kagaguhan namin dito, i-comment nyo po. I-comment nyo doon sa YouTube Yan. at subukan nating pag-usapan, no. Kung ano yung mga topic na gusto nyong pag-usapan. Tama. Tapos tinanong, totoo ba ang alien? Mga ganun. Pwede naman, pwede Pwede naman. naman yun. Mag-imbita tayo ng alien. Si Alan Carion. Pero pa-end na tayo. So, final words. speech. Ikaw muna, Ellie. Yun mga boss. Ayos. Ano masabi? Maraming salamat syempre sa usual support dito sa panonood sa Politikang Ina Mo. Yung mga pinag-uusapan natin, laki ng kinalaman yan sa pang-araw-araw natin na buhay. Kung feel nyo, walang epekto yung nangyayari sa US dito sa Pilipinas. Yun na, pinag-usapan na namin kanina ano yung mga possible na mangyari. So, tuloy-tuloy lang natin pag-usapan mga boss kasi ito yung mga bagay na ayaw pag-usapan, hindi pinag-uusapan at allergic yung marami na pag-usapan. Kaya, yun lang mga boss. Follow nyo ako sa TikTok Ellie San Fernando. San Fernando Ellie pala. Tapos sa Facebook, Ellie San Fernando. Ang solusyon sa lahat ng yan, iboto ang... Iboto nyo po ang 85 Kamanggagawa Party List. Ako po, Ako nalimutan mo na eh. nalimutan ko bigla, no? Tumatakbo. Ako po ang first nominee ng 85 Kamanggagawa Party List. Kung gusto nyo buwagin ng provincial rate, boto nyo kami. Kung gusto nyo ipatupad ang living wage, boto nyo Kamanggagawa Party List. Wala pa kayong party list, Kamanggagawa Party List. Okay? Hindi pa natin natatopic ang provincial rate saka ano, no? Oo nga eh. Saka living rate. Hindi, kaya Next episode tayo. kaya Natin dyan. nagtatampo na nga ako sa... Against ako sa provincial. Next episode. Against din naman ako sa Against provincial rin ba? rate. Next episode yan. Final words mo, Mark. Ayun, maraming salamat sa pagpapanood. Ang pagnood sa amin. At nakikita ko nga yung parating sa YouTube namin, dumadami na yung subscribers namin, tsaka viewership consistent na. Kaya ayun, maraming salamat kahit puro kalokohan ang pinag-uusapan namin dito. Kalokohan na may laman, kumbaga. Hindi lang siya yung parang pinag-uusapan pero walang laman. So ayun, salamat ako kay Isay ulit sa pag-guest niya, pumayag siya. Napilitan. Hindi, joke lang. Pero ayun, ako ulit si Mark Sanchez ng 2 sentimo sakali. Follow niyo ako, hindi okay lang din naman sa akin. Ayun. Consistent siya dun sa Ayun lang mga boss. Okay, Isay? Ayun, syempre maraming salamat sa invitation. Maraming salamat po sa invitation. At grabe, ang dami pang pwedeng pag-usapan. Napakaraming issue ng mag-guess ka na agriculture. Maraming storya ang katarungan sa mga pinaglalaban at positibo at negatibo, napakarami. So ayun, if ever wala po akong Facebook page or kung ano mga... Soon pa lang. Kasi- Yes! Pero like nyo po ang page namin, Kilusan para sa Reforma Agraria at Katarungan Panlipunan or Katarungan. Sana Marami mag-TikTok na rin si Isay. Tingin. Pwede. Kasi marami nagtatanong about issue ng mga magsasaka. Baka pwede nating makuha commitment ni Isay na gagawa siya On ng the spot, on the content. spot. Kasi kailangan ng magsasalita sa mga magsasaka. Ako, aaminin ko, di ako expert pagdating sa usapin ng magsasaka. Kailangan Hindi natin rin ng naman ako katuwang. expert, Pero pero nandun- nasa movement. Sige. Ay. Pag-ano natin. Yeah. Pag-usapan natin. Yeah. Off-cam. So, ayun. Ako po si Jen ng Batas Manggagawa. Maraming salamat sa walang sawang panonood po ninyo. Samahan nyo kami sa gagawa namin ito. Linggo-linggo, no? Iba-iba nga lang ang date natin ng upload, no? Pero abangan ninyo every week. Magno-notify naman yan sa inyo. So, ako ulit si Jen, kasama si Ellie, at saka si Mark, at ang guest namin si Isay. Maraming salamat sa panonood nyo ng Politikang Ina Mo! At direct